Hello, good morning. Ayan, nagbe-breakfast po ako. Nagkakape ang kadyosa nyo kasi bagong gising. Pagpasensyahan nyo na po ang aking buhok. Pero tingnan nyo naman, fashionista ito eh. Ayan, cookies lang po. Kasi para pumayat. Nandito ako sa porch nila. Pakita ko sa inyo. Basically, hindi ako nagpapainit. Ako po ay nagpapalamig. Kasi though mainit ang panahon, yung simoy ng hangin is malamig. Ayan, nandyan yung kaibigan kong squirrel. Ang pangalan ay si Bernie. Kaso, hindi pa kami super close. Pero, pasasaan. Iko-close ko siya. Ayan. Ayun. Ganda, no? Yun. Actually, may kwento ko. Yung, August 20, yun yung time na nagland kami dito sa Canada. Tapos, yung advice ng mga kakilala namin sa Pilipinas is, kailangan mag-Airbnb ka kung wala ka ditong matitirahan na like kamag-anak. So kami naman, wala naman talaga kaming matitira na kamag-anak dito. So suntok sa buwan. Ayun, nagbook kami ng hotel wherein talagang na compare namin yung price ng Airbnb sa hotel. Medyo pricey yung Airbnb. Tapos yun, 1 week kami nagbook. Tapos kinabukasan, ayun, sa unang mga vlog ko, talagang naglakad kami ng naglakad. At the same time, naghahanap kami ng permanent na matitirhan. So yun, sa madaling sabi, ang dami naming napuntahan, natingnan, nakausap. Ang dami din nag-reach out ng mga Pinoy. Pero dito, may nakapagsabi sa amin na kapag yung kausap mo na magpaparenta ng house ay humingi ng paunang bayad like application fee 200, like 500. Kasi na-experience namin na through email, kailangan mo magbigay ng $500. Yung pinakamababa is 200. Huwag ka magbibigay. Kasi wala namang ganun eh. So, pwedeng scam yon. So, isa na yon. Ayun, yung unang nakausap namin, ang ganda. Kasi yung pinagdadasal na nga namin is magkaroon kami dito ng kakilala, na alam mo yon, yung tutulong sa amin kung ano ba yung proseso dito, ano ba ang dapat namin i-expect dito, ano dapat namin gawin. So okay, may mag-asawa na nag-offer sa amin na parentahin kami sa bago nilang bahay. Wherein September 1 pa, i-award sa kanila yung susi. Kasi parang niloan din nila. Tapos syempre, yun na nga, ganito ang patakaran dito ng mga bumibili ng bahay para siguro unless otherwise meron ka talagang pera na. Ang mahal ng bahay dito, I think it's worth 27 million para magkaroon ka ng bahay na kasing ganda nito. So yun, sabi September 1 pa daw. Sabi namin August 20, tapos September 1. Okay, sabi namin willing to wait. Mag-extend na lang kami sa hotel kasi maganda yung bahay eh. Tapos malapit pa siya sa school ni Habi. Tapos pag malapit sa school na Habi, malapit din sa school ni Baby. Tapos yun, nagkausap na kami. Unfortunately, magbibiglipatan daw sila September 9. Sabi namin, medyo matagal na yun. Tsaka medyo mahal na yung babayaran natin sa hotel. Kung mag-extend pa tayo ng ganun katagal, September 9. Kasi pag September 1, 2 weeks na kami. Kung September 9 pa, wala na rin. Nag-offer kami na kung lilipat sila, kasi from London sila, from Toronto sila, papuntang London. So yun. Nag-offer kami ng help na kung lilipat sila, tutulong na lang kami para mas mapabilis. Sabi naman nung, okay naman yung sa babae, pero tinanong niya yung husband niya. Sabi, ayaw daw nila magpapasok na hindi maayos. So sabi namin, wag na lang kasi baka matagal lang nga kami sa hotel. Ayun, ano na naman yon, parang sabi namin, kailan kaya tayo, ang mahal-mahal pati yung ng ibang bahay dito.
merong room lang, inaabot ng 700, 800, room lang yon. Meron din naman na shared, 1.5, 1.7, ang mahal, malayo pa sa school. So, syempre, ang hahanapin mo, yung hindi ka na magbabas, hindi malayo, kasi iisipin mo yung winter. Kasi syempre, pag malayo, malayo yung station ng bus, maglalakad ka, may snow yun. Eh, sa capacity ko, ang hindi ko alam kung kakayanin ng katawan ko. So, yun ang mga inaano namin na kailangan makuha namin in favor sa amin. So, yun. The next day, yun, may nakita na naman kami. Ang ganda na. Ang lapit ng school sa bahay nila. Ano siya? Parang apartment siya. Mura lang siya. Nasa around 1.5 yata. 1.3 to 1.5 yata yun. Bale, lilipat na sila sa ibang lugar. Tapos, kasi yung misis niya para nakakuha ng mas magandang trabaho. Tsaka yung pagtatrabaho ng misis niya para nag-i-issue ng papel for permanent residency. So, syempre, pabor sa kanila yun. Ayun. Pero, dapat magstay pa sila ng another month dun sa pad na yun. So, sabi namin, sige, susulian na lang namin yung isang buwan. Parang ipapasa lang sa amin. Tuwang-tuwa kami kasi sabi namin, Diyos ko Lord, ito na po yata yung binigay nyo sa amin. Kasi unang-una, may mutual friend sila, which is naging katrabaho ng asawa ko. Yung last, last contract niya sa company niya, nakasabay niya yung mutual friend nila. Tapos ito pang kausap namin ay nag-aaral din doon sa school na pag-aaralan ni Habi. And pareho pa sila ng program. Tapos may connection din siya sa company na biggest company, which is, I don't know if it is big, but I think pangalanan ko na Ford. So yun, hindi parang wow, pwede nang ma-recommenda yung si Habibi ko. Tapos yun, di uwi na kami. Sabi niya, bro, tatawagan kita sa gabi kasi mag-uusap lang kami nung bahay na paglilipatan namin. Kung magkasundo kami, ayun, sige. Pero kayo na ang bibigyan namin itong pad na to. So yun, sabi namin, ay salamat. Nag-celebrate pa kami ng asawa ko. Inom-inom pa siya ng Heineken eh. Tapos yun. Tapos nung magna-9 na ng gabi, ayun na, tumawag, sabi niya, kabayan, hindi kami nagkasundo ng paglilipatan eh. Kaya hanggang October pa kami dito. Sabi namin, oh my goodness, sabi namin, ano ba yan? Ang hirap naman. Tapos yun, meron naman akong nakakausap na Pinay din na gusto niya kaming kunin. Bali, yung basement niya, pinarerentahan. Sabi niya, sis, kapag nagkasundo tayo, bibilang ko ng gamit tong basement. Ayun. Kaso, ang problema dun, malayo. Tapos, yun na nga, inisip namin yung winter. Tapos, yun na nga, yun na nga, sabi namin, sige, mag-try pa tayo. Ayun, hindi ko napansin na may nag-message request sa akin. Sabi niya, may bakante daw siya na 2 bedrooms. Tapos ito yung street. Sabi namin malapit lang. Sige, puntahan namin. Pero before kami pumunta dito, may tiningnan na kami. Ang may-ari in check, mantakin mo, hina. Sabi niya, I like you. Niyayakap-yakap na ako ng in-check na babae. Sabi niya, I like you. Ang dami daw tumingin sa bahay nila. Hindi niya daw gusto kasi mayroong anak, makulit, ganito, ganyan. But you, I like you, sabi niya. Tapos yun, sabi ko, sige po, i-update po namin kayo. Pero English yun ha, kasi mga Chinese sila. Hindi ko na i-Englishin. Huwag nyo na akong pahirapan. Ayun, sabi namin, sige po, update po namin kayo mamaya. Kasi may titingnan pa kaming isa. Ito na yon. Alam nyo ba kung small world? Nandun lang siya sa kabilang, parang street. So, ayun, sabi niya, bumalik daw kami. Tapos binigyan pa kami ng discount na 300 CAD. Kasi sabi namin nakapag-extend na kami sa hotel. Sabi niya, i-discount na lang 300. Sabi ko, opo, i-update po namin kayo kung ano. Ayun, dito kami napunta. Si ate na nga yung kausap namin. Tapos welcoming masyado. Tapos talagang, sabi, ang gaan-gaan ng feeling ko. Sabi ko, parang ito na yun. Ang lapit niya sa school ni Habi, walking distance, pwede rin bike. Actually, bumili na kami ng bike. Tig-isa kami ni husband. Tapos yun, sabi namin, ito na yun.
ayun, since nga, dahil nga doon sa mga promises ng ibang nag-offer sa amin na till September 1, nakapag-extend kami talaga sa hotel hanggang September 1. So yun, and itong kay Ate Elsie na bahay, nakuha namin to ng August 27. Hindi kami makalipat kaagad, gawa ng no refund doon sa hotel. So yun, after nun, after namin makuha to, ayun, naglakad na kami ng mga papers na kailangan namin ayusin, like yun na nga, yung sa bank, sa Bell, yun, tapos sa school ni Shannon. Sila rin ang tumulong, ano ba tong book na to? Sila rin ang tumulong sa amin para malaman yung mga dapat naming bibilhan na mura, yung Asian stores dito. Tapos yun, later ko na yun ikikwento sa inyo. Dito yung bahay, nagre-range ng 1.5. Ito, mura ito, nakuha namin. Nasa 1.5 lang ito, pero talagang maganda. Tapos malapit sa lahat. Malapit sa dep store, malapit sa sa mall, malapit sa lahat. So hindi kami nagkamali dito. Kaya nga nung nakalipat kami dito, sabi ko, kaya pala ang daming turn downs, kaya pala ang daming rejection, kaya pala ang daming hassle. Kasi parang piniprepare kami ni Lord na dito kami mapunta. And may bonus pa. Kasi sila ate, sila yung tutulong sa amin sa mga magkaroon ng mga network, yung mga connection. So last time sinama kami sa isang company wherein maraming pwede potential na magbigay sa iyo ng trabaho. So yun, ang swerte lang namin kasi yung una pagdating namin dito sa Canada, that was August 20, pagpasok namin ng hotel, sabi namin, nilapag namin yung gamit namin, sabi namin mag-asawa, anong ginagawa natin dito? Ang ganda ng buhay natin sa Pilipinas. So parang yun, hindi mo makikita agad yung purpose mo, kung bakit ganito yung naging desisyon mo. Hindi mo agad, parang mako-compare mo talaga na, uwi na lang tayo. Ayun. Pero ngayon, nakikita namin na medyo may ilaw na. Ayun. Sa vlog ko pala, pagpasensya nyo na kasi hindi ako nag-edit. Kaya ito, continuous lang to. Kaya kung may nakikita kayong hindi kaaya-aya, kayo na lang mag-adjust. Ayoko lang kasi na yung nanonood is mag-expect na, wow, nasa abroad, ang ganda-ganda ng buhay. Hindi. Ang daming pagdadaan na gusto kong makita ninyo. Kasi, para at least, alam nyo yung i-expect nyo pagdating ninyo dito sa Canada. Kasi ang daming nangangarap na pumunta dito. Kaya lang, wala silang totoong idea kung ano ba ang nangyayari dito. Kung magkano, sasabihin ko yan, later na. Kasi parang ako ay busy pa. Meron akong appointment later, magpapagupit. So yun, for now, ayan, naiinitan na ang aking beauty. Bye!